Assalamualaikum. Ako si Jane Castañeda. At ako po naman si George Carino. Harid namin sa inyong pinakamainit na balita't serbisyo. Para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulo ng mga balita. Court of Appeal sa Saudi, binawi ang parusang kamatayan sa isang Pinoy sa death row. Kaso ibinalik sa lower court. Stranded OFWs na nag-camp out sa Jeddah, umabot na sa mahigit 1,000. Marami na ang nagkakasakit. Eastern Saudi at ibang panig ng Middle East, niyanig ng aftershock. Ilang Pinoy nangangamba. Pabor ba kayo sa iisang sistema ng recruitment ng kasambahay sa GCC countries? Ang pulso ng OFW, alamin. At ox na ox, ano nga bang meron sa kababukas pa lang sa Myrtle Gardens sa Dubai? At bakit ito patok sa mga turista? Isang Pinoy sa death row sa Saudi Arabia ang maaaring masalba sa parusang kamatayan. Ito'y matapos i-revoke ng Saudi Court of Appeals ang parusang kamatayan na inihatol sa kanya noong 1 taon. Yan ang magandang balitang Middle East ni Charles Tabu. My first reaction is I am very happy that the Court of Appeals has revoked the sentence, that penalty sentence on Rigor Padua. However, I have to hold my excitement because we still need to confirm. Isang magandang balita para sa mga OFW sa Jeddah, Saudi Arabia nang i-revoke ng Court of Appeals sa Makkah ang hatol na kamatayan kay Rigor de Padua. Kinukumpirma ng embahada ang revocation na ito na lumabas sa mga pangunahing payagan dito sa Saudi Arabia. I already sent somebody to the Court of Appeals, one of my staff, to the Court of Appeals, and to really find out and get a document that really says that the sentence is being revoked. Enero 2012 nang ibaba ang hatol na kamatayan kay De Padua. Si Rigor de Padua ay 32 anyos. November 2008 nang mawala umano sa katinuan si De Padua at nang agaw ng isang company bus at tinatakbo niya ng walang habas. Agad inihayag ng Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia na iaapila ng Pilipinas ang hatol na bitay na iligawan kay De Padua na responsable sa pagkamatay ng 3 katao sa Jeddah noong 2008. Sa Abril 14, 2013 ay laman na ito ng pahayagan na ikinasaya naman ng mga OFW dito sa Saudi Arabia. That should be good news for all of us. Kung makuha natin. Marami raw discrepancies na nakita sa kaso ni Rigor, kaya ito inirevoke ng Court of Appeals at ibinalik sa lower court para pag-aralan uli ito bago ilabas ang final verdict kung kaya't kinailangan itong kumpirmahin. Sakali namang di katigan ng appellate court ang apela, ito ay iaakit sa Supreme Judicial Council ng Saudi Arabia. Gayunman, meron ng abogado na kinuha ang Embahada ng Pilipinas at DFA para maisalba sa kamatayan ang nahatulang Pinoy. Nagbabalita sa Middle East, Charles Tabu, Jeddah. Umakyat na sa mahigit 1,000 stranded OFWs ang nag-camp out sa labas ng konsulado at marami na sa kanila ang nagkakasakit. Hiniling naman ang embahada sa kinaukulan na i-waive na ang penalty sa mga runaways at expired ikama. Yan ang balitang Middle East ni Frank Resma. Tumitindi ang init ang nararanasan ngayon ng ating mga kababayan na nag-camp out sa gilid ng konsulado simula pa noong 1 linggo. Nangangambang lahat sa heat stroke at marami na ang nagkakasakit. Damay ang mga walang kamuang-muang ng mga bata na nakararanas ng matinding init na umaabot ng 45 degrees at tanging tolda lang ang kanilang proteksyon. May nagdala ng power generator para may ilaw at mapagana ang electric fan para sa isang sanggol. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng picture o video. May ilan na rin ang nakumpiskahan ng mga kamera at tablet. Ang binabawal daw kasi di ba kahit pa paano nasa, ano pa naman tayo, nasa area pa tayo ng Saudi. Yung pinakaayaw nila, yung magsabi yung babae sa lalaki, especially mga ano tayo, mga illegal. So kung ano naman po yung sinasabi namin, sundin nyo na lang naman po kami para makauwi na tayo. Lagpas 1,000 katao na ang nagkakampo sa 10 cities sa Jeddah at patuloy pa itong nadaragdagan. Nag-aalala ang lahat na magkahulihan pagkatapos ng 3 buwan na palugit
na ibinigay ng hari ng Saudi. This morning, I went to visit them. Kinausap ko sila and also explained to them that apat ang actors sa sitwasyon na ito. There are four main players in this situation. The Philippine government, the Saudi government, and the Philippine government being represented by us here, by the consulate here. The Saudi government, the workers themselves, as well as their sponsors. Ang sabi ko sa kanila, ng mga kababayan natin, that we need the cooperation of all these four actors in order to be able to facilitate or to even expedite the repatriation. Iminungkahi ng konsulado sa Director General na huwag lang pagbayarin ang mga kababayan na tumakas at yung may expired ikama. Tiniyak ni Director General Muhammad Tayyib na ipararating ang proposal ng konsulado sa kinaukulan. Handa rin daw ang Ministry of Foreign Affairs na kumbinsihin ang mga sponsor na maglabas ng no objection certificate para makauwi na sa Pilipinas ang mga stranded na mga kababayan. Nananawagan naman ang mga apektado kay Pinoy. Anong 2011, na-diagnose ko ako na may tumor. Ngayon, syempre, dahil wala na hong nangyayari sa akin, dahil di na ho natanggal yung radiation therapy, yung ko, yung tumor ko, humihingi ho ako ng tulong sa consulate na kung maaari, makauwi na lang ho sana ako. Hamon ng migrante. Sa tingin po namin, kailangan ng aksyon si Pinoy. Hindi na, at nananawagan po kami na gumawa na siya ng inisyatiba para magkaroon na po ng mass repatriation. Nagtulong-tulong naman ang mga leader ng stranded OFWs at mga samahan para maibsan ang pagdurusa ng mga kababayan. Ano po, sa mga pamilya na Diyos nyo, kami ay nagtulong-tulong sa labas kung paano hindi tayo magutom dito hanggang sa kaya namin. Ngayon, ang importante sa amin, magkakaisa na kayo. Walang Christian man o Muslim, magkakaisa na kayo. Napakasarap naman ang inyo na makikita sa kapwa ng Pilipino, lalo-lalo sa mga ganitong sitwasyon na kahit pa paano sa konting paraan na may pangat mo sa kanila yung pagtulong mo bilang kapwa Pilipino. Sa mga nais pong tumulong, maaari po kayo makipag-ugnayan sa mga tagapagsalita at namumuno ng mga stranded natin mga kababayan dito sa Jeddah. Nagbabalita sa Middle East, Frank Resma, Jeddah, Saudi Arabia. Hirap na kalagayan sa tinaguriang tent city sa Jeddah ng mga kababayan stranded tumitindi. Pati mga banyaga nagbigay na ng tulong matapos makita ang mga nagkalat na larawan sa social media sa kalunos-lunos na sitwasyon ng mga TNT. May balitang Middle East, si Iya Estrada, Kabadid. Sa pagdaan ng mga araw, halos punong-puno na ng mga tolda ang buong bakanteng lote sa gilid ng konsulado sa Jeddah kung saan pumuesto ang mga kababayan nating TNT. Umaasang makuha ang atensyon ng gobyerno at tulungan silang mapauwi. Magkakadikit na ang mga tolda at halos wala ng madaanan. Halo-halo ang mga sanggol na iilang buwan pa lamang ang edad, mga bata at kanilang mga magulang. Tanging ang mga toldang ito na lamang ang nasisilungan ng mga kababayan nating stranded dito sa Jeddah. Maingay, siksikan, sari-sari ang amoy galing sa basura sa bandang kanan. Maalikabok ang kanilang tinutulugan. Ang sanggol na ito, mahimbing pa rin ang tulog. Sa kabila ng maalinsangan na kapaligiran, walang kamuwang-muwang kung kailan nila masisilayan ang kanilang inang bayan. Si Mariam Faisal, 40 taong gulang, tubong basilan ay hirap ng kumilos dahilan sa mild stroke na dinanas kamakailan lamang. Ibinaba lamang daw siya ng kamag-anakan sa lugar na ito para mapasama sa mga mapapauwi ng Pilipinas at makapiling na rin ang 2 anak. Nagpatingin na po ba kayo ng doktor? Ano pong sabi ng doktor? Na ano daw pong sakit niyo? Ano po dito parating sa anak niyo? Tulong-tulong sila sa paghahanda ng pagkain para sa lahat mula sa mga donasyon na pinadadala sa kanila. Pila-pila ang mga ito kapag luto na ang pagkain at naglagay na din sila ng mga babala para daw kahit papaano ay maging maayos ang kanilang sitwasyon. Sinubukan kong maging TNT. Napakahirap pala ng buhay dito. Bago ka makakain, kailangan mong pumila. Pati nga ibang lahi ay di napigilan ng emosyon nang makita ang sitwasyon ng ating mga kababayan. We will try to get to a portable country and I will try to
stuff from the pharmacy and the medicine. But I hope the situation gets fixed. Humahanap na daw ang konsulado ng mas maayos na lugar para sa kanila habang naghihintay ng repatriation. Sa ngayon ay naghahanap kami ng mga maaaring malilipatan at may mga kinakausap kami tungkol dyan. At of course, humihingi rin kami ng advice tayo sa Department of Foreign Affairs kasi kakailanganan ng pundo kung sakaling kailangan nila ng lipat. Nagbabalita sa Middle East, Iya Estrada Cabanding, Jeddah, Saudi Arabia. Eastern Saudi at iba pang panig ng Middle East niyanig ng aftershock silang Pinoy ng hamba. At Miracle Garden sa Dubai binuksan na patok sa mga turista. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Pinoy Hotspot. Sikat sa Pinoy, sikat sa Middle East. Isang linggo pagkatapos lumindol sa Eastern Saudi noong April 9, muling nayanig ang lugar ng isa pang lindol noong namang April 16 ng hapon. Natatakot at nangangamba ang mga Pinoy sa Alcobar na posibleng magkaroon ng malakas na lindol sa inaharap. Yan ang Balitang Middle East ni Florante Catalos. Ito ang mga litratong pinost ni Rolly Calites, Relocation Administrator sa Alcobar, sa kanyang Facebook account noong Martes. Isa siya sa maraming Pinoy at ibang lahi na lumabas sa kanilang opisina sa Alcobar matapos lumindol noong April 16 alas 2 ng hapon. Naramdaman ko talaga na parang yung building parang gumalaw. So, talaga nagsishake talaga. So, what I did, lumabas ako ng opisina. And then, paglabas ko, nakita ko nga yung mga kasamahan ko ay talagang nagpapanik sila. Parang naglalabasan. So, nakasunod na rin ako sa kanila. Ang aftershocks ay sanhi ng magnitude 7.8 earthquake na tumama sa border ng Iran at Pakistan na kumitil sa buhay ng 13 katao. Noong April 9, naramdaman din sa Damam at Alcobar ang aftershocks ng 6.3 magnitude na lindol na tumama sa Bushehr, Iran na kumitil sa buhay ng 37 katao at sumugat sa mahigit 850 katao. Nung kasi last week, hindi ko naramdaman. I was driving nung nasa Jubel ako. Actually, first time ko maramdaman ito in 20 years na pagtatrabaho ko sa labas ng Pilipinas. At talaga natakot ako. Nagulat ako kasi hindi ko naman in-expect na magkakalindol dito. First time kong ma-experience sa loob ng 21 years. Natatakot at nangangamba sila sa posibleng magkaroon ng malakas na lindol dito, kaya balak nilang pag-aralan ang mga gagawin sakaling magkalindol muli dito. Ayon kay Mumtaz Juarez, Pakistani national at abogado sa Alcobar, ginagabayan pa rin ni Allah ang mga tao sa Saudi dahil hindi malakas ang dalawang nagdaang lindol dito. Fortunately, and one should pray that they are not too intense. Because if they are too intense, then the destruction can be unthinkable, like, tsunami. Malapit daw ang Alcobar sa dagat, kaya laking pangamba rin niya na magka-tsunami katulad na nangyari sa Japan noong March 2011 kung sakaling magkaroon ng malakas na lindol dito. Sa ulat ng Saudi Civil Defense na lumabas sa Arab News, walang naitalang injuries sa Eastern Saudi bunsod ng lindol. Nagbabalita sa Middle East, Florante Catalos, Alcobar, Saudi Arabia. Nagkalamat ang plant box ng Philippine Embassy sa Oman kasabay ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa border ng Iran at Pakistan at kumitil sa buhay ng 35 katao sa Pakistan. Masusi na ngayong minomonitor ng Earthquake Monitoring Center ng Sultan Qaboos University ang mga pagyanig sa kalapit na bansa ng Oman. Yan ang Balitang Middle East ni Rowan Soldevilla. Shock at hindi pa rin makapaniwala ang ilang Pinoy dito sa Oman sa lindol na tumama sa bansa noong Martes ng hapon. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ng mga Pinoy ang lindol dito. Talagang kinabahan ako. So kung tatagal pa, sabi ko, bahala na si Lord. So I need to get down from the office. Naramdaman ko gumagalaw yung ceiling. Tapos ayun, tumakbo ako sa lab. Sabi ko, kung naramdaman ng mga kasama ko, sabi nila, mabilis lang talaga. Mga 10 to 15 seconds lang. Ayon sa Earthquake Monitoring Center ng Sultan Qaboos University,
610 kilometers ang layo ng epicenter sa Muscat at ito na ang pinakamalakas na lindol na tumama sa Iran at Pakistan border. It's very strong because it has a larger fault section and it's a larger block of rock. It's broken. Dahil sa pagyanig, maging ang plant box ng Philippine Embassy ay nagkaroon ng lamat. Nangangamba rin ang ilan nating mga kababayan dahil 2 beses nang nangyari ang paglindol ngayong buwan. Medyo may kaba kami or may takot kami kasi hindi pa namin sure kung gaano ba katibay yung mga structures dito. Especially first time na nangyari dito sa Oman. Pagkatapos ng lindol na nangyari sa Iran, masusi na ngayon ang binabantayan ng mga analyst dito sa Sultan Qaboos University Earthquake Monitoring Center ang mga paggalaw sa mga kalapit na bansa ng Iran, Pakistan at dito rin sa GCC. Pinawi rin ni Husseini ang pangamba ng mga OFW na magkaroon ng tsunami. Will not create tsunami because it's on ground. For tsunami, you need the earthquake to occur underneath water. Nagbigay rin ng tip si Dr. Husseini kung ano ang gagawin kung sakaling may lindol. During an earthquake, if he's in a building, should stay in a building until shaking stops. Because sometimes falling debris while exiting or panic while exiting cause more damage or hurt people than if you stay inside the building. So evacuation should be done after the shaking stops. Makakaiwas din sa disgrasya kung lalayo sa bintana at humanap ng mapapagkublihan. Iwasan din ang gumamit ng elevator kung kayo ay nasa loob ng building. Magbibigay ng information drive sa publiko ang opisina ni Dr. Isa kung ano ang mga kakailanganing gawin kung sakaling may lindol. Nagbabalita sa Middle East, Rowan Solidilla, Muscat, Oman. Sa Kuwait, karamihan sa mga Pinoy ay nasa kanilang trabaho nang yaligin ang lindol ang border ng Iran at Pakistan. Wala namang naiulat na nasaktan. May balita sa Middle East, si Maxi Santiago. 1:48 ng hapon dito sa Kuwait o 6:48 PM naman sa Maynila nang maramdaman ng mga Pinoy sa Kuwait ang pagyanig. Dahil oras ng trabaho, marami sa mga empleyado gaya ng mga Pinoy dito nasa loob ng kani-kanilang gusali. Ang kwento ng marami, magkahalong pagkabigla at takot ang naramdaman nila. Kaya lahat sila nais makababa sa gusali para maghanap ng mas ligtas na lugar. Pangalawang lindol na sa Kuwait, nung nakaraang linggo. This time medyo malakas na, nakakatakot kasi nasa 18th floor kami. Ito, tinitingnan ko yung Liberation Tower at nakikiramdam. Sana huwag na maulit-ulit. Nakakatakot dahil nandito kami sa 11th floor at pagdating namin, galing sa labas ay lumilindol na pala kasama ko yung kaibigan kong si Jay. Pagdating namin dito sa opisina. At maging sa Philippine Embassy dito sa Kuwait, naramdaman ang pagyanig na tumagal ng may 20 segundo. Pero sa kabila nito, wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Wala ring naganap na evacuation. Nagbabalita sa Middle East, Maxi Santiago, Kuwait. Pabor ba kayo na magkaroon ng iisang sistema ng recruitment ng kasambahay sa GCC countries? Ang pulso ng OFW alamin. At ano nga bang meron sa kabubukas pa lang ng Miracle Garden sa Dubai? Bakit ito patok sa mga turista? Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Para naman po sa ating pulso ng OFW, narito ang ating question of the week. Napapabalita sa Arab News na pinag-aaralan ng GCC countries na binubuo ng Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia at UAE ang pagkakaroon ng iisang sistema ng recruitment sa kasambahay para maiwasan ang mga problema sa trabaho. Kaugnay po nito, ang tanong ay pabor po ba kayo na magkaroon ng iisang sistema ng recruitment ng kasambahay sa GCC countries? Narito po ang mga sagot ng mga ka-FB natin. Sabi ni Dennis John Carion Paragoso, first to say, hell yeah! Aba, slang pa siya, partner. Pabor na pabor para rin yan sa safety ng mga kababayan natin. Alangan namang magbuo sila ng ikapapahamak ng ating mga kasambahay.
Abetsky Zaid, kung tungkol sa sweldo at working hours and 1 day off, ay pabor na pabor. Let's say 8 hours lang ang working hours, dapat na ipatupad ang nasa kontrata. May kontrata nga, di naman natutupad. Pabor din si Bong San kung may iwasan ang contract substitution sa mga kasambahay. Bagamat sinasabi ng mga taga-polo at embassy na pag nag-contract substitution ay i-report sa kanila, pero paano nga ba makakapagreklamo? Hindi naman nakalalabas ng bahay yung mga kasambahay. Kung makalabas man araw ng Biyernes, nasarado ang embassy. Pabor ako, sabi ni Weldente de Rojas, sapagkat maraming kasambahay dito sa Gitang Silangan ang napakaliit ng sahod. Kung magkakaisa mga agency na pare-pareho ang patakaran, madaming kasambahay ang giginhawa ang buhay sa mga amo nila. Thanks, BME. Abay, approve din po si Roland Nolasco Purihin para sa ikabubuti ng kalagayan ng ating mga kababayang kasambahay. Isa din itong magandang paraan para maibigay ang tamang benepisyo para sa mga kasambahay. More power, BME. Salamat po. Ang mungkahi ni Miles Alvarez ay request the Islamic scholars and ulama to formulate and issue a detailed Islamic declaration of the rights and duties of the domestic workers and employers through the relevant institutions, media and pulpits across the GCC countries because they are the worst violators of Islamic rules. Even the non-Muslim countries follow most of the noble rules not knowing they are originally Islamic. Thanks, BME. Paniwala naman ni Wilma Astehan, naku, walang natutupad dyan sa mga Arabong sinungaling. Hindi yan tumutupad sa kasunduan. Abay, asa pa kayo. Ang tigda ni Maria Isabel Dizon na Corum, Mapa Company o kasambahay pagbalasubas. Ang sponsor, walang saysay ang sistema. Arab people nga sumusuway din sa batas nila. Ano pa saysay ng pagbabago? O, di ba? Abay, para naman po kay Adu Ayuban Ibanez, ito'y suki natin. Magandang plano yan. Kaso, pabor naman yan o pabor naman kaya sa mga kasambahay natin. Dapat isama sa agreement na bawal mang-rape ng kasambahay kapag may lumabag, mabigat na parusa ang naghihintay sa suspect. Nakamamangha ang hardin ng mga bulaklak sa gitna ng disyerto. Patok na pasyalan ngayon sa Dubai. Silipin po natin ang Miracle Garden sa Balitang Ox na Ox ni Maha Morales. Tinatayang mahigit 40 milyong bulaklaking halaman ang makikita sa kabubukas ng Miracle Garden sa Dubai Land. Petunia at geranium ang mayabong na nakatanim. May tuturing ng milagro nga ito sa gitna ng disyerto. Pagpasok sa hardin ay tatambad ang mga makukulay na pyramids at mga burol na puno ng bulaklak. May mga arkong parang pang Flores de Mayo. Kakaiba. Kakaiba siya dito. Ngayon ko lang na-experience. Buhay na buhay ang mga bulaklak sa naglalakihang decorative jars. Sobrang saya kasi ang ganda yung bulaklak niya, yung style niya, ang ganda talaga. Wala akong makita sa ibang lugar, kundi dito lang. Nakahilera ang wall-to-wall ng mga bulaklak na pumapalibot sa hardin. Maging mga sasakyan na nakadisplay ay puno ng bulaklak. Isa sa mga atraksyon ng parke, ang mga nakabiting payong na paboritong kuna ng litrato ng mga namamasyal. Meron ding gahiganting kupol ng mga bulaklak na hugis payong. May mga arko ng bulaklak na hugis puso. Napakaganda po. Napaka-romantic. Kaakit-akit na tanawin, makikita sa halagang 20 dirhams o mahigit 200 piso. Maganda. Na-amaze kami. Sa ang ganda ng design. Sulit talaga ang ano namin dito pagbisita. Di bali na 20 dirhams. Basta na-experience namin ang kagandahan ng Miracle Garden. Bukas ang hardin sa publiko hanggang Hunyo. Nagpabalita sa Middle East. Maha Moralde, Dubai, United Arab Emirates. O partner, bagong lahat na kailangan magbigay pugay. Sa mga kamag-anak po, kaklase, kaibigan, kakilala, mga... Naka-date? Naka-table at makaka-table pa. Okay. Babatiin lang po namin ang happy birthday ang butihing direktor ng Balitang Midiri, si Direk Henry Ballesteros. Oo, si Itang, ang ating tinatawag na Itang. Dahil na rin sa katandaan, ano? Happy 21st birthday, Itang. 21st? Ni waistline niya, hindi 21st. Sa industriya. Sa industriya. Sige, agree ako doon, agree. More power po kaya Itang Henry Ballesteros. At dito po rin po sa isa na namang edisyon ng mga balitang servisyo
para sa mga kababayan natin sa gitnang silangan. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bme@abs-cbn.com. Bisitahin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. At samahan niyo po ulit kami bukas dito sa inyong nag-iisang boses at kabalitaan. Kaagapay at tunay na maaasahan. Balitang Middle East. Maasalam.